Hello mga tropa! Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung vlog natin mga tropa, ituturo ko sa inyo ngayon paano gumawa or gamitin yung MS Forms. Okay? So kung paano yun mga tropa, tapusin mo tong video na to para malaman mo. So intro na tayo, talo na tayo agad sa tutorial natin. So mga tropa, para ma-access mo yung MS Forms, kailangan mo pumunta sa office.com. So yan siya. So ipapakita ko sa inyo ngayon mga tropa yung kung may account ka na sa Microsoft na may download ka ng Office 365 at yung may account ka sa Microsoft pero wala kang Office 365 na naka-install doon. So papakita ko sa inyo yung dalawang yun. Okay? So ngayon, gawin muna natin yung may Office 365 yung Microsoft natin. So, magsa-sign in ako. So, ito yan. Ito yung account ko na may Microsoft 365. So, ilagay lang natin yung password natin. So, ayan mga tropa. Welcome to Microsoft 365. So, ayan siya. Then, para ma-access nyo yung MS Forms or yung forms, punta kayo kay dito. Yan mga tropa, itong dot na yan. So, ito si Forms. So, ayan siya mga tropa. Or pwede din kayo pumunta dito kay Excel mga katropa, then blank. So, mapupunta siya sa Excel online. Then, punta kayo kay Insert, then ito si Forms. Papakita ko sa inyo yung difference. Ito kasi may Microsoft 365. So, ito yung office.com. Tapos, sign in tayo doon sa yung account natin na walang 365. So, ayan siya mga tropa. So, ngayon, dito sa, yan. So, all apps, para makita nyo si Forms. So, mapupunta siya uli dyan. Or, punta uli kayo kay Excel. Tingnan nyo mga tropa. Blank. So, ayan siya mga tropa. Nakita nyo? Error to create new workbook. Kasi wala tayong account na Microsoft 365 dito sa ginagawa natin. Dito sa account na to. So, kaya hindi siya nagko-connect. Unlike dito sa isa, nag-connect siya. So, yan yung difference ng may Office 365 ka sa wala, okay? So, kunyari, wala tayo, nag-create lang tayo ng account sa Microsoft. So, punta lang tayo kay Forms. So, ito na siya. Ngayon, mga tropa, mag-new form tayo. So, ngayon, ito mga tropa, gawa tayo ng title natin. So, lagay natin order form. Okay? So, ito palang tutorial ko is tanong to do sa TikTok account natin na kung pwede daw akong gumawa ng MS Form tutorial. So, ito na yun mga tropa. So, ayan siya. Tapos, ito is, lagyan natin ng description na you can place your order here. Yan. Tapos, mga tropa, ito na siya. Dahil order form nilagay natin dito, nag-suggest na siya agad ng mga pwede nating ilagay sa forms natin. So, i-click lang natin yan. Check. Full name, address, phone number, email ad, pwede namang hindi na. Then, payment method, syempre kailangan yan. Then, wag na yan. Order date, para malaman natin kung kailan ba siya nag-order, kung gaano nakatagal. Then, quantity, other product specification, yan, kung may gusto pa siya. Delivery mode, so hindi naman na yan, wag na kasi andun na siya sa full name. Wag na din yan. So, yan lang siya mga tropa. Tapos, add selected. So, ito na siya mga tropa. Yan. Pwede natin i-edit. So, yan. Pag in-edit natin, pindutin nyo lang. Then, i-record natin yung full name niya. So, pwede na yung long answer kung sobrang haba ng pangalan niya. Tapos, ito. So, ayan siya. Then, ito. So, yan. Nag-read na siya kasi ni-require natin. Then, yung address. I-edit din natin. Long answer. Then, record din natin. Then, yung phone number. I-record din natin yan. Record. Restriction natin. Number. Yan. Number natin siya. Tapos, mode of payment mga tropa, i-edit natin to. Ito, ilagay natin cash on delivery. Yan. Tapos yung check, hindi na natin to ilalagay. Tatanggalin natin yan. So, ito, lagay natin kunyari Shopee Pay. Yan. O, dito ilagay natin Lazada Pay. Yan. Last Pay pala, no? Last Pay. Yan. O, kaya ilagay natin dito GCash. O, yan. Or Paymaya. So, yan. Hindi ko na alam yung iba pa kung mayroon pa ba ibang. So, yan, kunyari lang naman siya. So, yan, mga katropa. Yan yung ilalagay natin sa mode of payment. Then, i-record natin siya. So, hindi natin siya i-require ng
multiple answer. Then ito mga tropa, pwede nating i-drop down. Yan. Para pag nakita niyo yung answer, pipili lang siya doon. Naka-drop down siya. Tapos, yung date yan is i-record din natin to. So, ayan na siya. Okay na yan. Then, yung quantity, naka-require lang din yan. Then, must be number. So, hindi na natin kailangan long answer kasi quantity lang naman yan. Then, other product specification mga katropa. Ilong answer natin yan and i-require natin para meron siyang isulat dyan na kung ano man yung gusto niyang isulat. So, yan siya. Then, delivery mode, palitan natin to. Ilagay lang natin pick up. Yan. Or branch pick up. Pick up. Yan. Delivery to your address. So, yan siya. Or magdagay pa tayo dito ng other option. So, yung other option natin is, lagay natin dito office address. Then, buray na natin to. So, yan, mga tropa. Then, i-require natin siya. Tapos to, i-drop down natin. So, yan siya, mga tropa. Tapos, ngayon, pwede tayo mag-add ng bago. Yan. So, kunyari, yung gusto natin, rating niya tayo. Yan. So, yung question natin is, how are you satisfied with our customer service? Ganyan. Yan. So, i-rate niya tayo. So, pwede lang naka-star, number, ribbon. Ayan. Kung ano yung gusto nyong ilagay dyan, mga tropa. Ayan, pwede. So, star lang natin. So, sa 5. Then, pwede natin siyang hindi na i-require. Okay? Kung gusto lang nilang sagutin, yun, pwede. Tapos, mga tropa, maglagay tayo ng parang recommendation. Itong net, yan. Likely or commenter, yan, mga tropa. Then, 1 to 10. Then, di natin din siya i-require. Then, okay na yan, mga tropa. So, yan na yung order form natin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung kunyari, gusto nyo ng style. Yan. So, ito. Pili kayo dyan kung ano gusto nyo. Or pwedeng view all. Yan. So, pwedeng may picture, may video. Ano ba to? So, ayan. Ito ay nasa bahay lang. Ito ay yan. So, ayan mga tropa. Or kung gusto nyo may background music. Ayan. Select background. Yan. So, yan mga tropa. Pwede nyo i-edit yan. So, kunyari yan ay napili natin. Yan yung style natin. Tapos, pwede nyo i-preview. Ito yung preview na makikita nyo sa computer. Then, ito yung sa mobile. So, ayan siya mga tropa. Okay? So, ngayon, kung gusto nyo yan, ito yung mga responses dyan makikita. Yan mga tropa. Dahil wala pa tayo response. Wala pa. Tapos, ito collect responses mga tropa. Pag pinindot nyo yan, nandito yung URL natin. So, ito pwede natin i-copy papunta dun sa, para ma-send dun sa customer natin or kung sino man yung o-order sa atin. Yan. Or pwede natin i-shorten. Yan, para ganyan na lang kaliit or kaikli. Then, pwede din yung i-email. Pwedeng QR code. Then, yan mga tropa. Pwede nyo i-send sa FB. Pwede i-send sa Twitter. So, ayan siya mga tropa. Then, i-copy nyo lang to. Send nyo to dun sa customers nyo. Para ma-send para maka-fill up sila ng order form. Okay, so ganyan siya. So, ayan yung present natin. So, ayan yan. Tapos, exit lang natin. Then, ito mga tropa, dito yung 3 dot na yan. Pag pinindot nyo yung settings, ayan siya. Allow response to save the responses. So, pag in-uncheck nyo yan, syempre di na yung ma-allow. Then, yan lang, accept lang natin. So, pwede kayo maglagay ng start date, ng end date, or ng pagka in-uncheck nyo to, ibig wala nang makakakita ng link nyo or wala nang pwedeng mag-order do sa forms nyo. Yan, or mag-set kayo ng duration or gusto nyo i-shuffle yung mga question nyo. Yan mga tropa. So, pwede nyo i-edit dyan yung settings. Then, pwede nyo ding i-print. Kung may printer kayo, yan yung questionnaires nyo. So, kunyari, magsagot-sagot tayo mga tropa. So, ito mga tropa, naglagay na ako ng mga response. So, kunyari, may 2 na tayong response. So, kanina naka-gray out lang to. So, ngayon, pwede natin tong i-open in Excel. So, yan mga tropa. I-open in Excel natin, makikita nyo, nada-download siya sa desktop nyo or sa Excel desktop nyo. Ayan siya. Ito yan mga tropa. So, nag-create siya ng ID. Ito yung time. Yan yung completion niya. So, yan yung email, yung name, wala naman yan, full name, address, yan. So, yung specification, yan yung delivery, then yung satisfy. Yan siya mga katropa. So, ganyan yung pag nagdiretso tayo sa forms. So, ito siya mga tropa. Pag na-download nyo na siya dito sa Excel desktop nyo, so yung tanong kasi ng katropa natin is paano daw niya ma-automate yung amount mga katropa. So, dito kasi sa order
form ng forms is wala siyang ganun. So, ang gagawin mo lang dyan, kunyari ito quantity, tapos alam mo yung presyo ng shirt mo. So, magkikreate ka dito, magdadagdag ka dyan ng unit price. Yan. Kunyari, 350 yung benta mo. Yan. Tapos dito, magdadagdag ka ulit ng total amount. Yan, total. Tapos, saka mo siya i-multiply times dito. Ayan, then enter. Tapos, ito ay 700. Ayan siya, mga tropa. Then, saka mo lang siya dito ito total. Auto-sum mo na lang. Yan, mga tropa. Diyan, ganyan siya mag-automatic siya, mga tropa. Ifo-formula mo lang siya. Mag-insert ka lang ng another columns, mga tropa. So, kasi wala sa si Google or wala si MS Form ng automatic na magkukompute. So, ang pwede niya lang ibigay sa inyo is data. Then, ikaw na lang mag-edit sa Excel mo. Okay? So, yun. Sana nakatulong ako. Sana may natutunan kayo. Don't forget to hit the like button, then subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!